Thank you. Mapagpalang araw po, nandito na naman po tayo sa garden ni Tatay Hogos. Isan pa, ang salita ng Diyos ay ating pong mabubulay. Kasi po every Saturday, nagpupunta po ako rito kasama si Brother Marlon upang dalhin po ang salita ng Diyos sa kanila. At salamat sa Diyos, nandito po si Sister. Oh. Ayan, present siya ngayon. Dati, laging absent yan eh. Dahil sa hanap buhay po, no? Nagkataon, nasa lubong namin siya, kaya hindi naman siya umindi. Alam ko naman, may ibigay sa salita ng Diyos ito eh. Kanya lang. Siguro sabi ng Diyos, okay, magsasalubong kayo. Kaya ito, nandito siya ngayon kapiling natin upang sama-sama natin pong parangalan ng Diyos sa kanyang munting gawain, kung tawagin, Garden Bible Study. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay ahawit muna. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat mong magmahal, iyong kaway walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y kay walang walang katulad, tunay nga ng ika'y kay nagbabago. Mabuti ang Diyos sa aming nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, at ang ulat sa bawat araw, kay laging tapat mong magmahal, kawahay ko walang hanggan. pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga Kay walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa aming nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa aming nagmamahal. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita sa oras na ito. Buksan ang mga puso at kaisipan ng mga manonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise God. God's good. Tatay. O, Tatay Hogos, basahin mo ha. Unang 1, 4, 7, 8, 9. Yun. Ang ating magiging paksa ay pag-ibig ng Diyos. Dahil sa isang linggo, sa Sabado, araw ng mga puso, araw ng mga nagmamahalan. Ano po? Ang pag-ibig ng Diyos walang katulad. Ang pag-ibig ng tao, kaya ka lang niya iniibig kasi meron siyang inangad sa iyo. Ganon po ang mga tao mapaghangad. Pero meron naman totoong umiibig na tao. Pero mostly, karamihan, kaya niya minamahal ang kapwa niya kasi meron siyang inangad na isang bagay. Ano lang po yun. Ano? Pero yung pag-ibig ng Diyos ang walang katulad. Yung iba, may mahal sila dahil mayroong pera. Yeah. Naalala ko yung mga yung nasa trabaho ko. Basta may pera, minamahal nila. 1, 4, O yan, unang 1, 1, 4, 7, 8, 9. Pag-ibasa niyo po, Tatay Hogos, ano? Ayan, basa muna tayo, boss. ano, basahin. Oh. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Sa bawat umibig sa anak ng Diyos ay kumikilala sa Diyos. Ang hindi umibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inayag ang Diyos
ang kanyang pag-ibig sa atin nang sinugo niya sa mundo ang kanyang kaiisang anak upang makaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Ay, Tayo Gos. Ulitin mo nga, Tayo Gos. Tayo Gos. Basahin mo nga muli. Basahin po natin muli. Oh. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umibig sa anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos, ang hindi umibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pinayag ang Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang makaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Amen. Ang Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig. Maliwanag po ha. Hindi natin sulat ito. Binasa lang natin ang sulat ni Juan tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Isipin niyo po ito ha. Ganito ha kasimple para maintindihan ninyo. Lahat tayo may utang sa Diyos. Lahat tayo nagkasala sa Diyos. Kung meron tayong kasalanan sa Diyos, meron tayong babayaran, di po ba? Kasi dito sa lupa, pag meron kang kasalanan, di ba magbabayad ka? Yan. Ngayon, wala po tayong sukat ibayad sa ating kasalanan. Tandaan nyo, wala tayong sukat ibayad sa ating kasalanan. So, anong ginawa ng Diyos? Binigay po si Jesus. Ang trabaho ni Jesus ngayon ay bayaran ng ating kasalanan. Halimbawa, meron kang utang na 1 milyon. Di mo kayang bayaran. Meron dumating na isang tao, siya nagbayad ng utang mo. Hindi ba masaya tayo pagka ganon? Dapat masaya tayo sapagkat yung kasalanan natin na walang katubusan. Mismo ang Diyos ang gumawa ng parahan para matubos ang ating kasalanan. Ngayon, itong pagtubos ng kasalanan, mismo si Jesus, tignan nyo ha, Tatay Ogos, Hebreo 10:5-6, basahin natin ha. Makikita natin dyan, mismo si Jesus ang nagsalita dyan. Kinausap niya ang kanyang ama, nabigyan siyang katawan upang siyang magandog ng kanyang katawan para yung kasalanan natin lahat sa buong mundo mabayaran. Isipin niyo po yan ha. Ang sabi ni Jesus, ayan, mas maganda basahin ni Tatay Ogos. Basahin na. O sige. Dahil dyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pag-aalay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo na kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya hinahanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya sinabi ko, ako narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ng mga alay at ang handog ng hayop, mga handog na susunugin, ang mga handog ng dahil sa kasalanan. Kahit ito'y inahandog ayon sa kautusan. Sa kanya dinugtong. Ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ang Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo
At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginagawang banal sa Hesus Kristo sa pamagitan ng minsanang paghahandog sa kanyang sarili at iyong ay sapat na. Amen. Maliwanag po, ano? Isipin niyo po, si Jesus po ang nagandog ng kanya sarili. Hindi po biro ito. Oh, parang ganito. Halimbawa, meron kang anak na sintensya niyang kamatayan. Pwede mo ba sabihin sa judge, ako na lang ang patayin mo, judge, huwag ang anak ko. O kaya yung tatay nagkasala, sintensya, kamatayan. Pwede ba sabihin ng anak, ako na lang po, judge, huwag yung tatay ko. O isipin niyo po, tayo po, nilikha lang tayo ng Diyos. Anytime, burahin tayo sa mundong ito, mabubura tayo. Sa isang kumpas lang ng Diyos, burado na tayo eh. Ginawa lang tayo. Pero dahil mahal niya tayo, anong ginawa niya? Pinadala si Jesus dito sa mundo. At inutosan si Jesus. Anong ginawa ni Jesus? Narito ako, Ama, upang sundin ang gusto mo. Kita niyo po? Sumunod siya nang inutusan siya ng Diyos para ihandog ang kanya sarili. Kasi po yung mga handog na noong araw na yon, hindi na po kinalulugdan ng Diyos. Kaya sabi niya, isang katawan po ang ilagay mo sa akin, aking ihandog. Kaya ang tawag po dyan, unfavorable love o unmerited love. Walang kapalit na hinihingi. Hindi gaya ng tao. Halimbawa, meron kang anak na maganda. Sa mga pelikula, nangyayari, pinakikita lang sa pelikula, di ba? O, ginagawa ng mabuti yung mga magulang kasi may anak, inaangad yung anak. Ganun lang po, yung tao merong inahangad. Pero ang Diyos hindi eh. Ang agad ng Diyos, maligtas tayo. Kasi patungo tayo ng impyerno eh. Yan ang totoo. Lahat ng tao nagkasala at lahat ng tao papuntang isang lugar lang, impyerno. Kasama si Satanas. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, anong sinabi ng Diyos? I love you. Eh ngayon ano isasagot naman natin sa Diyos? Di natural, I love you din. Tayo Gos, 1:3:16. Tignan nyo po ang pag-ibig ng Diyos ha. Tayong mga tao, hindi naman po talaga tayo kaibig-ibig eh. Pero minahal tayo ng Diyos. Bakit? Tayong mga nilikha ng Diyos, mga tao, tayo po yung perfect creation ng Diyos, baka akala nyo. Kaya huwag nyo pipintasin ng tawa. Halimbawa, yung sabi ng iba, ay, ang pangit naman yan. Ay, yung iba no, ay, ang itim-itim yan. Nagkakamali kayo kaibigan. Sapagkat sa lahat na nilikha ng Diyos, ang pinaka-perfect tao. Ginawa niya yung ayop. Pero anong ayop? Kinakain lang natin ang ayop ah. Nilikha niyang mga laman, kinakain natin yan. Pero ang tao, sinabi bang kainin natin ang tao? Hindi. Bawal nga pumatay ng tao eh. O, hindi po ba nakalagay 10 utos, huwag kang papatay. Kaya tayo po yung perfect masterpiece ng Diyos sa kanyang creation. Nilikha tayo sa kanyang wagis at larawan. Kaya love na love natin, love na love niya tayo. Ayun, anong sasagot natin? Dapat pag-ibig din po. Yan. 1:16, Tatay Ogos, kung paano niya tayo minahal ng Diyos. Kita niyo po ang pag-ibig ng Diyos. Oh. Nakita mo na tayo, Ogos? Oh. Sige, pagbasa mo po pagka yan lang natin kasi yan, basahin. Sige po. Babasahin na po. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Papunta na po tayo ng impyerno. Yung kapahamakan nakalagay dyan, impyerno po yan.
Tandaan nyo, impyerno na yan. Pero dahil mahal tayo, binigay si Jesus upang anong dapat natin gawin? Sampalatayanan natin si Jesus. Yun lang po. Ibig sabihin ng pananampalataya kay Jesus, sumunod tayo kay Jesus. O, Tatay Ogos, basahin mo yung 36. Yan din talata, 3:36 ng 1. Pag-ibasa mo. Kailangan po, pag sumasampalataya tayo kay Jesus, hindi lang po tayo sasampalataya, kundi susunod tayo, kaibigan. Okay, yan po yung mga kasama natin sa ating Garden Bible Study. Yan. Basahin na po. Tatay Ogos. Basa po, Tatay Ogos. Ang sumampalataya sa anak na may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkaroon ng buhay. Salip, manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ayan po. Ganyan po magalit ang Diyos. Pag hindi po tayo sumunod sa kanyang anak, tandaan niyo po yan. Yung sinasabi ng Biblia, yung puot ng Diyos, yan po yung impyerno. Kapag napuot ang Diyos sa iyo, kaibigan, ilalagay ka ng Diyos sa impyerno. Kasi dalawa lang po yan. Kung hindi langit, impyerno ang patutungan ng tao. Kaya nakalagay dun sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Yun po yung impyerno. Ang kalakip niya ay pagsunod. Sana matuto tayo sumunod. Alam nyo, naalala nyo pa ba yung panalangin ng Ama namin? O sino nakakalam? Gusto nyo kantahin? Kanta mo, brother. Kaya mo kantahin? Sige. Lakasan mo konti para ma-record natin, ano? Asan? Ama namin. O yan. O. Ama namin, sumasalangit. Antayin mo daw. Kanta daw. Ama namin, sumasalangit Sige ka. ka mo, mapasa amin, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng amin, bigyan mo po kami, ngayon, nang makami sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pintulot sa tukso, at sadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kita nyo po. Kaya po tinuro ni Jesus yung Ama namin na yan. Alam niyo po ba kung ano nakapaloob dyan? Bawat istansa po, pansinin nyo, mga salita ni Jesus yan na dapat nating sundin. Hindi lang po ginawang kanta yan. Dapat bawat istansa, sundin natin. O, ano nakalagay doon? Ama namin, nasa langit ka. Dumating nawa ang iyong kaharian dito sa lupa. Sundin ang kalooban mo. O kanino susundin natin kalooban?
Di po ba sa Diyos? Sinong halimbawa natin? Mismo ang Panginoong Yesus. Kaya sabi ni Yesus, Ama, narito ako upang sundin ang utos mo. Kung si Yesus po, nabugtong na anak, ay sumunod sa Diyos. Ikaw kaibigan, tayong lahat, dapat gayahin natin si Yesus. Sumunod tayo. Hindi naman tayo papako sa krus eh. Ginawa na ni Yesus yung pagpapako sa krus. Tandaan nyo, ginawa na niya. Ano lang ang susundin natin kay Yesus? Yung kanyang pagsunod, gayahin natin. Para tayo makarating ng ano? Langit. Kaya nakalagay doon sa Mateo 6:10, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa hanggang sa langit. Oh. Kung sino susunod sa kalooban ng Diyos, sila po ang makakarating sa langit. Kaibigan, hindi mahirap ang makarating ng langit. Hindi mo kailangan magkamal ka ng maraming pera. Hindi. Yung pagsunod mo lang kay Jesus. Tama na kaibigan. Total, ginawa na ni Jesus ang pagpapasakit sa ibabaw ng cross. Gawin mo na lang ang iyong pagsunod sa Kanya. Alam nyo, kung sa salitang pagsunod, dito man sa lupa eh. Halimbawa, sabi ng tatay mo, anak, gawin mo ito. Subukin mo wag sumunod sa tatay mo. Matutuwa ba nanay mo at tatay mo? Eh, lalo na sa panahon ngayon, pag di ka sumunod sa tatay mo, may mga may bibigat ang palad ng mga magulang. Yung iba, tadyak ang abutin mo. Oo, totoo yan. Realidad na po yan. Kaya sumunod na lang po tayo sa Diyos sa kanyang kalooban. Gaya ng ating Panginoong Yesus. Tignan nyo ang patutuho ni Pablo. Unang Korinto, Tatay August, o si Ono. Tignan natin si Pablo ha. Si Pablo na isang masamang tao. Mamamatay tao, kriminal. Pero nung naka-encuentro niya si Jesus. 4:1. O si Ono, unang Korinto, o si Ono. Nung maka-encuentro ni Pablo si Jesus sa Damascus, nagbago ang kanyang buhay. Yung dating masamang ugali na pumapatay ng tao, tinigilan niya. At sinunod niya si Jesus. Tignan niyo ang kanyang testimony. Yan, pag nakita mo, babasahin mo Tatay August, ano? Unang Korinto, 11:1. Yan, basahin niyo na po. Tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, tularan niyo ako. Tulad ng pagtulad ko kay Jesus. Hindi kailangan maging criminal tayo kagaya ni Pablo. Si Pablo pumapatay ng tao eh. Hindi yun ang tutularan natin. Sinabi ni Pablo, tularan niyo ako yung pagtulad ko kay Kristo. Kasi nga, na-convert si Pablo nung maka-encuentro niya si Jesus sa daan ng Damasco. Naghahanap ng bibiktimahin si Pablo. Kaya kinausap siya ni Jesus doon sa Damasco. Kaya magbuhat ng kinausap siya ni Jesus, nagbago na po si Pablo. Nangaral na siya bilang apostol ng Panginoong Yesus. Dapat ganun tayo. Hindi naman kailangan mayaman, mahirap, hindi. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, mayaman, mahirap, whatever. Anong dapat natin gawin? Tularan natin si Pablo. Yung pagtulad kay Jesus. Si Jesus sumunod sa Diyos hanggang kamatayan. Hindi naman po tayo papatayin. Hindi naman tayo papatayin. Huwag kayong mag-alala. Hindi na po tayo papatayin. Kasi po meron na namatay para sa atin. Sino? Si Jesus. Ang gagawin lang natin, yung pagsunod ni Jesus sa Diyos. Alam niyo po ba hanggang saan yung pagsunod ni Jesus sa Diyos? Hanggang kamatayan. Pero hindi na po tayo mamamatay. Panguling talata. Tatay August, Filipos chapter 2. Filipos chapter 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Yan. Panguling talata na lang po yan. Dito natin makikita ang pagsunod ni Jesus sa kanyang ama hanggang kamatayan. Sa bagay, si Pablo po namatay siya dahil sa pananampalataya kay Kristo. Hanggang kamatayan din po si Pablo. Sumunod siya. Sukdulang patayin siya. Pambihirang pag-ibig yan. Walang katulad. Hanggang kamatayan. Pero sa ating panahon, hindi na po tayo papatayin kagaya ni Pablo. Dahil sa ating modernong panahon, wala na pong pinapatay na gaya ng nangyari kay na Pablo. Kay Jesus, kay Pablo. Meron pong nangyayari, ay ano na lang yan, pakunti-kunti na lang. Naalala ko po, meron kami kasamaan noon sa New Papua Guinea. Doon po siya nakasay, nangangaral doon sa Papua New Guinea. Yun po, pinatay po yun habang nangangaral siya. Si Pastor Mar. Pinatay po siya habang nangangaral siya. Talagang may ganyan po naman eh. Pero ang mahalaga, namatay ka alang-alang kay Kristo. Hindi yung namatay ka, wala. Tandaan niyo yan. Sa bagay ako, nakaranas na ako maraming death threat. Pero salamat sa Diyos, hindi naman natutuloy. Sige. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa siyang binitawan ang magiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya ng bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at maging masunuri hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil siya'y lubusan tinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa ngayon, ang pangalan ni Jesus ay luluhod at pupuri sa lahat na nasa langit, nasa lupa at sa ilalim ng lupa. At lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwa, alhati ng Diyos Ama. Amen. Ayan po hanggang saan ang pagsunod ni Jesus? Kamatay sa krus. Si Pablo sa krus din, pero baliktad yung krus. Ay nakaikis. Yung krus kay Jesus cross, yung kay Pablo ikis. Yan, hanggang kamatayan din po ang pagsunod ni Pablo. Pero sa panahon natin, wala na pong ganyan. Wala nang gumagawang ganyan. Madalang kung meron man na nag-ipapako ka sa krus, sa kahoy, para patayin ka, wala na. Baka meron mga minimal na mga pagpatay na lang yan. Sa buong bansa. Meron po ako napapanood niyan, mga nababalitaan, mga Kristiyano nangangaral, pinapatay po nila. Tandaan niyo po yan. Sa modernong panahon, dapat sumunod na lang tayo kay Jesus. Upang sa ganon, damating man po yung katok ng kamatayan sa buhay natin, hindi po nag-aalala ang ating mga mahal sa buhay. Hindi na kailangan paulit-ulit na pinagdadasal ka. Tapos na po, tapos na. Nagawa na po ni Jesus ang kamatayan sa ibabaw ng krus. Sana po, ay mga nanonood ng video ito, meron pang maiwas sa inyong puso, Hindi po tayo, may hawak po tayong Biblia, na binabasa natin si Tatay August, ganun din po. Meron din siyang hawak na Biblia na kanyang binabasa. Sige, habit muna tayo. Diyos ay pag-ibig. 1, 2, 3. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kanluha.
ang siyang nagtulong sa ating buhay ng ditong araw at pag-asa. Pag-ibig isang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag ibutin na may Diyos tayo nagmamahal. Ikaw sa ating pasuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat bawat pusong uhaw. sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoong Diyos. Minsan pa, kinakain mo po kami ng spiritual food. Salamat po, binusog mo ang aming mga puso. Basbasan mo po ngayon ang bawat isa na narito. Tanging ikaw po nakakabasa, nakakakita sa kanilang buhay. Kung ano man po yung mga dalay nila sa buhay, Panginoong Diyos, iangat mo po sila, paunlarin mo sila, at ibuhos mo po ang inyong masaganang pagpapala sa kanila, sapagkat ikaw po pinagmumulan ng unlimited na pagpapala. Maraming salamat po sa iyo kami lubos nagtitiwala sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God is good. All the time. Sige, hanggang dito na lamang po. Barangay 128. Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. God bless us all po. Inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Babayo.